Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Ba't din ganun yun? Ay, kamusta kayong lahat mga kababayan? At sana okay lang po kayo. At syempre, kamusta yung aking mga minamahal na subscriber? Palakpakan. Yan. Kamusta kayong lahat? O, diba nakita nyo na may ads na, no? May ads na. Huwag niyong i-skip, ha? Para naman makabawi tayo kahit papaano. Huwag niyong i-skip. Okay. At, uy nga pala, by the way, meron na tayong parang unang charity work natin. Si Ma'am, i-announce natin dito, si Ma'am Livian Dicerda ng Binangonan, Rizal. Yes. Kontakin po kita ma'am one of these days para sa atin kung kailan kami pupunta o tatanong natin kung baka mamaya pagpunta natin diyan wala ka, di ba? Maganda yung ma-confirm natin na nandun siya para maganda. Okay. Send lang kayo ng sa aking email para isa-isahin natin 'yan, ha. Hindi pa naman, kasi maaga pa naman hindi pa naman wala pa namang katapusan eh. Basta kukontakin po kita Ma'am Livian Dicerda, okay? At mga kababayan, yung mga tropa natin dyan na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para mas marami, mas masaya, di ba? Kasi pangit yung nood lang, tapos syempre i-click nyo na rin yung notification bell para naman pag nag-upload ako, ping! Okay? Meron kagad. Pag-uusapan natin doon si Marcos, wala daw pake. Wala siyang pake. Doon sa mga Pilipino na nasa Israel at Iran. Okay, paano naman natin nasabi na wala siyang pake? Puro siya palusot eh. Pero bago natin umpisahan yan, ito munang pakita ko muna ang aking, ayan po, email address, rjpudina0930@gmail.com. Diyan po kayo magsasend ng application o yung mga information nyo para sa ating charity work. Okay. Tapos, ito yung aking ito na yung panibagong balita ngayon. Ang saya-saya sa Comelec talaga, no? Ang saya-saya. Ewan ko dito sa Comelec na to, yung nanalo, ayaw nila i-proclaim. Pero yung natalo, pinanalo nila. Ganong katindi. Hindi na natin maintindihan ewan ko talaga. Kaya delikado yung alam nyo, delikado yung 2028 election eh. Pag nandyan pa yan si George Garcia. Dapat tanggalin lahat yung mga animal na yan dyan eh. Kasi tignan nyo to ha. Ito. Update on SPA, SPC, SPP petition in relation to the 2025 national election. Okay? So, ito yan. SPA Duterte Youth. Ito yung party list. Okay? SPP pala. Member of House of Representative under the party list system of representation. Okay? Petition for registration as sectoral organization under the party list system. Ito pa daw to, cancel ulit daw. So hindi pa rin sila mapoproclaim kasi meron daw silang issue na hindi daw sila masasabi natin na parang nag-publish nung kanilang pagtakbo. Ayun yung sinasabi ni Cardema nung nakaraan eh. Hindi daw sila nag-publish. Unang-una, ang trabaho daw niyan, ang may gagawin daw diyan, ang ibig ko sabihin, meron daw kung sino ang dapat mag-publish niyan, yung Comelec dapat. Tapos ipapasa nila. Ang dami ng paraan o ang dami ng pangyayari na i-publish eh. Una, nando sa balota. Tapos meron silang parang matatawag natin na nangampanya sila. Ewan ko dito kay kay Garcia kung anong ewan ko. Tapos eto naman ang matindi. So yung sa baba hindi na natin pag-usapan yan ha.
Etong kay Joey Chua Uy, okay? Member of House of Representatives 6th District of the City of Manila. Ito kasi yung nanalo sa sa District 6 ng Manila. Ito kasi nanalo si Luis Joey Chua Uy, okay? Ano daw to? Hindi daw to basahin muna natin. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void. Ano to? Hindi ko mabasa eh. Proclamation of a respondent is annul. O, ibig sabihin, ano na daw yun? Cancel yung proclamation niya. So, hindi na daw siya ang masasabi nating representante ng District 6 sa Maynila. So, sino ba ang uupo ngayon kung hindi na siya representante ng District 6? Syempre, sino pa ba? Bienvenido Benny Merando Abante Jr. declared as the duly elected member of House of Representatives 6th District of the City of Manila. Etong Duterte Youth, panalo. Diba? Panalo ang Duterte Youth, ayaw nila i-proclaim. Etong natalo, pinroklaman nila. Pero alam ko may lumabas na balita na hindi pa daw pwede o hindi pa daw nila pinoproclaim. Pero ibang dasal ang ginawa siguro nito ni Abante para siya ang ma-proclaim o siya ang manalo bilang representative ng District 6. Ibang himala. 'Di ba? May himala. Walang hiya. Kasi daw, ito daw si Joey Chua Uy, daw to Chinese. Sabi nila, ngayon, kung hindi nila pinroklama o parang masasabi natin disqualified o inanal yung pagiging representative nito ng District 6, bakit yung isang tulpo dyan na pinaghihinalaan o naririnig-rinig natin na American citizen? Bakit hindi nyo pinapansin? Tapos meron pang isa. Okay, yung si Degamo na mayor ng District 2, bakit naging representative ng District 3? Etong mga kakaibang anomalya na to, bakit hindi nyo pinapansin? Pero itong kay Joey Chua Uy, minadali nyo. Bakit? Depende ba sa binayad ni Abante sa inyo, di umano, kaya siya nakaupo? Parang magiging double standard kayo kasi yung iba hindi nyo pinapansin pero itong si Chua Uy, inuna nyo. At kataka-taka dahil nga si Abante na naman ang uupo. Hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng snap election patungkol dyan? Kasi medyo unfair Unfair sa mga Pilipinong bumoto kay Uy. Mga malilenyong bumoto kay Uy kung si Abante ang iuupo nyo kagad dyan. So, ayun ang mga question natin ngayon. Yung Duterte Youth Party List na nanalo, kitang-kita naman natin na nanalo, ayaw nyong iproklama. Bakit? Kasi talo ang Gabriela. So, para pag ma-disqualified itong Duterte Youth, ang Gabriela ngayon may pag-asang magkaroon ng upuan. Yun pala yun. Ano na? Ganyan na ba ang diskartihan natin ngayon? Okay, ewan ko kung anong mangyayari dito sa mga susunod na kabanata nitong sa Comelec na to. Buwisit talaga Alam mo yan si George Garcia, kabuwisit-buwisit na talaga yan. Pero meron pang ang issue ngayon, 'di ba? Yung pinag-usapan natin na binura nila yung yung data ng 2025
midterm election. Bakit yung binura kagad? Sumisigaw nga ang taong bayan patungkol sa sa masasabi natin na manual recount binura nyo kagad kasi makikita yung anomalya nyo. O diba? O kaya sige, kung sabi nila na pwede daw yan kasi parang may sinasabi silang Data Protection Act na tinatawag. Okay, may paganyan-ganyan pala kayo ayon sa sa ruling sa Teka ka, nakalimutan ko yung So kung bumabase kayo sa mga act na yan o sa mga batas-batas na sinasabi na yan, eto, basahin ko lang sa inyo to. Basahin ko lang sa inyo naman. Asa na ba yun? Wait lang ha. Wait lang. Ito. Okay. Ito, under Section 31 of RA number 9369, votes must be manual counted and read aloud in full view of the public even during automated elections. The safeguard exists to protect the voice of the people. Pucha, ito. Republic Act number 9369. Kung meron kayong sinasabi na Data Protection Act, ayan, meron ding Republic Act 9369. Bakit hindi nyo i-claim yan? Tapos binura nyo. Para ngayon lang natin na experience na ang COMELEC ay nagbura ng data ng election. Kaya nakakapagtaka talaga at yung mga taong bayan lalong nagdududa dito sa COMELEC na to Kasi imbis na mag-manual recount tayo dahil ayun yung nasa batas, ayaw nyo. Meron pa nga kayong ginawang online voting sa sa OFW, sa mga kababayan natin OFW, pero wala naman sa batas yan, pinatupad nyo. Ewan ko talaga. Okay, tapos na tayo dyan. Sige, nakakabuisit talaga yan, pero wala tayong magagawa Ay, paano kaya itong bayan na to? Kung puro ganito yung mga nakaupo, wala talaga. Dito na tayo kay Marcos na paborito nating presidente sa buong mundo. Talaga walang walang pakialam, wala talagang pakialam to sa mga Pilipino, no? Kasi biruin mo, ginigera na delikado na ang posisyon o yung kalagayan ng mga Pilipino sa Iran tsaka sa Israel. Wala siyang pakialam. Panoorin natin to para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Well, I don't know what Tel Aviv is burning, but it's being bombed. No mandatory repatriation yet for Filipinos in Israel, Iran. Iran, and because of the Israeli movement, we of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Hindi mo na kailangan pa ba itanong mo kung ay nako. Nakita mo ba, nanonood ka ba ng balita? Kita mo yung mga binabatong missile ng mga magkabilang kampo? Ang lupit. Parang walang mabubuhay pag tinamaan ka doon. Dapat ikaw yung nandun buwisit ka Para ma-experience mo yung takot ng mga Pilipinong nandun Hindi mo na kailangan magtanong pa kung papauwiin mo yung mga yan. Automatic yan. Kasi nga, kawawa sila doon. Ano ba? May gera, animal. Some have asked to be evacuated out of Israel. Tapos may palusot pa siya dito na wala daw flight, ganyan-ganyan. Ano ka ba? Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan wala silang natatakot na sila kaya papatuloy na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Dito makikita na ampaw.
Siyempre automatic yan, sarado talaga yung airport. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, sir, ito lang sir ha. Ang gagawin mo, kung sarado yung airport, gumawa ka ng by all means para mapaalis yung mga kababayan natin diyan sa nagigera niyan. Sa nagigerang bansa na yan. By all means, gawin mo lahat. Hindi ang problema kasi sarado yung airport. Malamang sarado yung airport kasi nagliliparan yung mga missile. Alangan naman magpalipad sila dyan. Tanga ka pala eh. Ngayon, ang gawin mo, gumawa ka ng paraan para yung mga kababayan natin mailipat sa pinakamalapit na bansa na pwedeng lumipad. Okay? Pwede, o gumagana yung airport o pwede silang magpalipad. By land, pwede. Pwede pa naman. Ngayon, ganun ang gawin mo. Maghanap ka ng pwedeng paraan o gumawa ka ng paraan. Itanong mo yung mga sekretary mo kung anong dapat gawin, animal. Ang ginagawa nila dyan. O yung pwedeng gumawa dyan o yung pwedeng kung sino ang dapat gumawa ng paraan para makaalis yung mga kababayan natin. Unang-una, kailangan nilang may sasakyan para pumunta doon sa lugar na bukas ang airport. Yun ang una. Pangalawa, pagdating doon, ngayon, paalisin mo na, gumastos tayo. Animal, yung kay Pangulong Duterte nga eh. Bigla-bigla, may eroplano eh. Oh. Yung papadala mo yung si Pangulong Duterte doon sa dahig, ang bilis. Pero yung mga Pilipino na papauwiin mo dito sa bansa dahil may gera doon sa mga lugar na Israel at Iran, ang tagal mo. Ano to? Nakakainit ng ulo tong hype na to eh. O bakit totoo naman isipin nyo yung mga kababayan, mga pare. Si Pangulong Duterte, may panahon sila kay Pangulong Duterte na wala namang ginagawang masama sa kanila. Talagang by all means, ginawaan lahat para mapadala doon kay sa dahig. Ito sana, by all means din, gumawa kayo ng paraan para mapauwi yung mga kababayan natin dito. Hindi ang problema kasi, putya presidente ka, may problema. Puro ka na lang. Ang problema dito talaga sa Bama na to. Pag hindi niya alam, bagay wala naman kasing alam to. Pag hindi niya alam, isisisi niya. Ang problema kasi airport. May mga sasakyan naman na panlupa O anong pinakamalapit sa Iran? Tignan natin kung meron dito Talagang itong Marcos na to eh. Near airport in Iran. Near airport in Iran. Okay. Near country in Iran. Okay, sa Iran muna tayo Iran. Ano ba malapit dito? Tingnan natin Iran. Ayan may Kuwait, may Afghanistan, merong Pakistan, Afghanistan. Ito yung Iran eh. Okay. So yung mga lugar na yan na pwede, kung saang lugar pwede o bukas yung yung masasabi natin na airport, dyan nyo papuntahin. Kasi ang Israel naman, nandito yan sa ang pinakamalapit sa Israel pwede tong Egypt. Okay, Egypt. So, Syria, pwede rin Syria. Dyan, Kasi ang laki ng Iran no? Pero ang liit ng Israel, Kaya talo yung Israel Parang ang nakikita natin parang mas malala daw yung sa Israel Mas malala yung damage ng Israel. Yun yung mga bansa na pwede nyong puntahan. Pwedeng iland muna, papunta doon yung mga kababayan natin. Tapos doon sa airport ng for example sa Israel, yung malapit Egypt. Okay? Doon sa Egypt, sa airport ng Egypt, doon lilipad na ang mga kababayan natin sa
na para makauwi dito sa Pilipinas. Mga ganung bagay dapat ang inaano mo. Asan ba ang Pilipinas? O nandito, iikot sila. Tapos yun sa Pakistan naman, Afghanistan, dito sa may Iran, pwede sila dito, dire-diretso na. Okay? O yan, no? O. Ganun mga paraan, hindi yung, putya. May problema na, may problema ka pa rin. Ewan ko dito. Naghahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Kaptak is already on his way to Israel, to Jordan. Ang tagal nyo. To Jordan. Para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Ang tagal, ano na nagigera niyang mga yan eh. Tapos, ilang araw na ba yan? May 1 linggo na ba? 2 linggo? Eh kasi sira-sira na yung mga lugar nila eh. Ang tagal nang nagigera ng mga yan. Tapos ngayon ka palang mag-iisip ng paraan. Dapat noon. Ano ba yan? Wala talaga. Pero yung parang bagyo lang yan ng ano yun, nakaraang bagyo, yung kamot ulo na siya. After nung bagyo, tsaka sila nag-isip ng paraan kung anong gagawin. Tapos wala pa siyang maisip. Eh anong gagawin natin? Gago ang puta. Okay ka lang, sir? Ang layo talaga, ang layo. Kaya nga mga Pilipino, gusto pa rin si Pangulong Duterte. Kasi 2 days ahead, bago dumating yung bagyo, meron ng mga plano si Pangulong Duterte patungkol. Ganyan ang leader. Advance mag-isip. Ikaw kasi ang iniisip mo, ano yung mga Duterte lang eh. Puro lang ano eh, puro lang ewan ko. Puro ka lang ano eh. Ant-Man eh. Ganun sana, dapat nung naririnig mo lang na maggegera pa lang yung mga yan, dapat nag-iisip ka na ano pwede natin gawin para mapaalis natin yung mga kababayan natin. Para advance tayo na nandun na yung mga kailangan natin para anytime pag gusto nang umalis yung mga kababayan natin, may alis natin kagad. 'Di ba? Hindi ngayon kung kailan nagkakasabog-sabog na yung mga lugar, tsaka ka palang nag-iisip. Tsaka nyo palang gagawin. Ano to? Ba yan? Bumaba ka na dyan kung wala kang alam, animal ka. Alert level 3 or 4? So, Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? no, not yet. Basta may gera sa ibang bansa, sa mga bansa na yan, automatic yan, pauwiin mo na. Bakit ayaw mo? Kasi malaki gastos, ganon? We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves. Sakit ng ulo ko dito sa mama na to. Kaya ka nga leader, ikaw ang dapat masunod. Siyempre, para sa kaligtasan ng mga Pilipino, ano ba, ba't sa pamilya pa nung mga iaano mo? Sabi niya kasi sa pamilya daw ng mga Pilipino kung gusto nilang umuwi o hindi. Hindi pwede yung mga ganyan style mo, sir. Dapat ito yung pedala dun sa Iran eh. Sa sa Israel tsaka sa Iran eh. Hindi, ewan ko, hindi mga tugtong mama na to. Kaya ka nga leader eh. Ikaw magdidesisyon ng mga bagay. Presidente ka nga eh. Ikaw magdidesisyon ng mga bagay na dapat dapat na magkaroon ng yung parang mabilisang desisyon. Mabilisang solusyon. Eh hindi. No repatriation. Bibigyan natin yan sa mga pamilya nila. Ano ba? Whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we bracing for that, sir? Well, again, we're starting already with the assumption that the oil price Sa'yo. Nagigera na. Whether they feel safe, gumaganon pa siya eh. Nagigera na, safe ka doon?
Kung kahit sabihin mo malayo ka doon, kung may maligaw na missile dyan, tapos ka talaga. Ano ka ba naman? Ano ba naman to? Nakabwisit. This will in fact go up, and I cannot see how it will not. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, if you remember during Pero yan, automatic na yan. Pag may gera, mataas talaga yung may mga nagpapasada, yung langis. parmehan at buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Ewan ko sa'yo. Kuminit ulo ko dito kay Marcos. Ba yan? Imbes na chill tayo nakakainit ng ulo. Kasi 'di ba, isipin niyo na lang, naggegera tapos pagkakatiwala niya pa doon sa mga tao nandun, kung feel safe kayo, kung gusto niyo umuwi, ganyan. Okay ka lang, sir? Meron bang naggegera na safe? Wala naman mahirap dyan. Sabihin na nating malayo sila doon, kung tamaan pa rin sila. Tsaka apektado yung mga yan. Hindi mo alam. Wala ka kasing alam Ayan ang problema sa ating sa mga public official na medyo may kaya sa buhay. Hindi dumaan sa hirap. Okay naman yung iba. Meron namang, hindi naman lahat Meron dyan mga public official na mayayaman na alam yung nakikita o alam yung pinagdadaanan ng mga nasasakupan nila. Meron mga ganyan. Pero itong Marcos, no way. Hindi to dumanas ng hirap kahit anong hirap. 'Di ba? Walang walang hirap na nadanasan niya kasi mayaman ang pamilya niyan. For sure. Daming ill-gotten wealth 'Di ba? Ano yun nasa Supreme Court yun. Alam natin yan. Mga ill-gotten wealth nila. Yan ang resulta ng presidenteng bano. Kasi ang hirap talaga pag pag alam mo yon, pag naging presidente ka lang o napunta ka sa posisyon mo na parang gusto mo lang ng kapangyarihan, ganun. Mahirap talaga, ganyan ang mangyayari. Yung parang wala yung political will. Unlike kay Pangulong Duterte, tignan mo naman yung mama. Kahit na sabihin na natin na siya, biruin mo naging mayor. Maraming mga bagay na talagang naasikaso dito sa Pilipinas. War on drugs, 'di ba? Yung mga kriminalidad na ayos. O pag may bagyong darating, hindi tayo masyadong kakaba-kaba kasi meron silang mga ginagawa. Ganyan ang presidente, ganyan ang leader. Nung nagka-pandemic, 'di ba? Siya ang nag-asikaso. Hindi tayo kahit papaano, hindi tayo nagutom dahil sa ayuda. Putya, kung ito ang presidente natin ng mga panahon na yun, malamang wala. 3 years nga, hindi natin naramdaman yung ginawa nito. May ginawa ba to? Parang wala namang ginawa. Tapos ngayon, nagkakagera yung mga Pilipino, baliwala. Ano yan, sir? Ano to? Kahit hindi niya idirektang, wala akong pakialam sa mga Pilipino na nandyan, kung wala kang ginagawang paraan o wala siyang masasabi natin na sinimulan na paraan habang nag-uumpisa yung gera, wala talaga siyang pakialam. Kasi dapat kung kung leader ka o presidente ka, dapat maaga pa lang iniisip mo na ang pwedeng mga mangyari. For example, itong ang gera na to. Dapat iniisip mo na paano makakaalis yung mga kababayan ko doon pag nag-umpisa tong gera.
Kasi automatic yan, sarado talagang airport. Diba ang problema niya? Problema, sarado ang airport. Malamang. Alam naman lumipad yung mga yan, nagliliparan yung mga missile. Eh kung tamaan sila, tanga ka pala eh. O yung mga bagay na to, ewan ko ha, bano talaga eh. Ang babaw. Dapat dun pala, sige, kung hindi man natin maipalipad sila ng at least meron tayong mga sasakyan o mag-provide tayo ng mga sasakyan dun para mailipat sila sa ibang lugar. By land. Yung mga kababayan para mailipat sa ibang lugar at sa ibang bansa na ngayon sila lilipad. Ganun yung mga paraan na pwede. Ang simple-simple, hindi mo pa magawa eh. Hindi mo pa maisip. Galaw-galaw, sir. Kailan siya gagalaw? Pag tapos na? No? Kasi nung sa Baguio, ganun din siya eh. Dito sa gobyernong Marcos na to, puro lang talaga tayo. Ang maririnig natin, puro kasinungalingan, puro ingay, puro salita, impeachment. Yan lang yan, ayuda. Ito ang gobyernong Marcos. Ayan ang legacy maiiwan nila. Wala nang iba, puro ganyan na lang. Wala tayong aasahan. Kaya nga sana, ang problema natin, gusto nating mapalitan ng gusto nating mapaupo si BP Sara tapos tinatrabaho naman nila ngayon. Ang problema pa ang COMELEC. Kaduda-duda ang mga ginagawa. Ang daming issue. O paano na lang pagtakbo ni BP Sara kung dayain din? May magagawa ba tayo? Sabihin niya ni George, hindi na lang ako magsasalita kasi nasagot ko na. Wisit, di ba? Okay mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Nabwisit kayong lahat. Maraming salamat. Kung nabwisit kayo ngayong araw na ito, palakpakan tayo. Hindi lang ako nabwisit. Damay-damay tayo ngayon. Ayan ha, lahat kayo. Nabwisit po ba kayo? Nabwisit po ba kayo? Yun. Para naman syempre hindi lang ako na bad trip, kayo din. O, 'di ba? Damay-damay tayo mga pare. Para sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa kabwisita ng gobyerno ito. Okay. Sige. Babay na muna. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit